Eto na mga kabasketball, meron tayong breaking news. Inilabas na ni Coach Tim Cone yung kanyang Final 12 para nga dyan sa FIBA OQT. AJ Edu out na sa Gilas para nga dito sa FIBA OQT. At pag-usapan natin etong NBA team na magbibigay ng kontrata kay Guy pag maganda yung maipapakita niyang performance sa darating na FIBA OQT. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa pinakabagong pasabog na inilabas ng Business Mirror ay sinabi nga nila na out na etong si AJ Edu para sa ating Gilas Pilipinas sa darating na FIBA OQT. Kung matatandaan nyo mga kabasketball, ilang araw yung nakalipas, gumawa tayo ng video kung saan sinasabi natin doon na mahihirapan si AJ Edu na makapaglaro dito nga sa darating na FIBA OQT base doon sa mga nakikita nating senaryo, no? Kasi hindi siya nakapaglaro doon sa first window, hindi na rin siya nakapaglaro dito nga sa Japan B-League hanggang sa natapos yung season. Tingnan natin kung ito ba yung nakita ni Coach Tim Cone. Kasi kinumpirma niya nga dito sa Business Mirror na out na etong si AJ Edu. Magsisimula silang mag-training sa June 21 at aalis sila sa June 25 para nga dyan sa mga friendly game sa Turkey at Poland. Sabi ni Coach Tim Cone, ilalagay niya etong dalawang reserve na si veteran na si Japit Aguilar at power forward na si Mason Amos as part na ng 12-man. Ibig sabihin, kasama na sila sa Final 12. At yun nga, ina-out niya na, no? Roll out na etong si AJ Edu tsaka si Jamie Malonzo. Ayon kay Coach Tim Cone, kaya niya tinanggal etong si AJ Edu para dito sa FIBA OQT kasi nga meron siyang problema sa tuhod. So gaya ng sinasabi natin, malabo talaga kasi ngayon pa lang siya nagsisimula. At ayaw naman natin na kumbaga mapuwersa si AJ Edu kung talagang hindi pa siya 100%. Marami pa naman na mga FIBA tournament ang sasalangan ng Gilas. 4 na taon naman yung pinirmahang kontrata netong si AJ Edu. Tungkol naman dito sa ating pambatong si Guy Soto kasi nga nung nakaraan naibalita ko sa inyo na may 4 na NBA team na nag-i-invite dito nga sa ating pambatong si Guy Soto. Ngayon mga kabasketball, pagkatapos niyan, sumabog na yung balita na yan, ibinalita ko rin na merong NBA team, actually hindi ko pa alam kung isa lang to o dalawa or kung 4, no? Na gustong kunin si Kai o gustong papirmahin si Kai ng kontrata kung maganda yung maipapakita niyang performance diyan nga sa FIBA OQT. May mga nagbalita na rin, nagkumpirma na rin yan mga kabasketball. Ngayon, ang tanong natin, sino ba yung NBA team na yan or sino-sino ba? Ngayon mga kabasketball, base doon sa pagtatanong ko rin, no? At sa mga sources na nagbibigay sa atin ng detalye, most likely, hindi kasi natin pwedeng sabihin direkta to mga kabasketball kung sino yung NBA team na yan or kung sino-sino yan. Hindi rin nila pwedeng ibigay sa akin ng basta ganun na lang dahil baka magka-problema rin sila. Sinabi nila mga kabasketball na most likely kasama dyan sa 4. Kasi syempre ang logic naman yan, hindi naman lulutang yung mga pangalan ng 4 na yan ng mga NBA team na yan kung hindi sila interesado. At kung interesado sila, syempre pag maganda yung nakita nila kay Guy, kukunin nila yan, papipirmahin nila yan ng kontrata. So yun yung labag pa rin, no? LA Lakers, tapos Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, saka Memphis Grizzlies. Pero hindi natin alam, baka madagdagan yan or pagdating ng Summer League, sa ibang team na naman maglaro si Guy, gaya doon sa Orlando. May mga podcast ngayon na napapanood ko na talagang kailangan nila ng mga big man kasi ang daming 7-footer ang makakapasok sa NBA draft ngayong taon mga kabasketball. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.